We're coming. I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. 'Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place, stars in my toes, and I crinkle my nose wherever it goes. And you always know it should make me smile. Narito na ang Alien Talk. Kasama si Tony Israel. Is it the plane? Is it the drone? Is it a UFO? Okay. Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay Marso 2, 2019 and welcome sa panibagong edisyon ng Alien Talk with Ed Neri. Muntik na naman. Muntik na naman kami hindi makapag-broadcast. Last week hindi kami nakapag-broadcast dahil hindi ako available. Nandun ako sa Aklan. Tapos ngayon naman, ako'y dinapuan ng matinding karamdaman. Ayan. Pero sabi ni Ede, the show must go on. Nakakadalawa ka na, hindi na ubra yan. Kaya ganun pa man ano rin yan. Nairaraos din, Kaya ito, masaya pa ako at masaya naman ako na ito'y talagang naisa katuparan at nandito na naman kami para makipagtalamitan sa inyo sa aming mga taga-masugin, taga-sunod ng programang Alien Talk at sa inyo ng UFO Society of the Philippines. Magandang gabi sa iyo, Ed. Magandang gabi, Canton. I hope you will get better and better. Kailangan ka dito sa maraming program. Good evening sa lahat na nakikinig. Good day sa inyo. Ano ba program yung kailangan natin? Ang kailangan ako sa maraming program. Anong program ba yun? Ay. Malapit na, sabi mo, di ba? Yung Wealth of the Nations? Malapit na. Marso na ngayon. Next month, malapit na yan. Oo. Baka, this month, meron na. Inaantay na lang ang deklarasyon kasi sa Zimbabwe. Kung ano lagay ng pananalapi, yung standard ng Zimbabwe, doon nakasalalay lahat. Sino ba talaga mag-trigger niyan? Ha? Parang iba-iba at ang mga kwento kung sino mag-trigger. Sabi, pag mag-declare ng emergency si Trump, nag-declare na siya ng emergency. Mga triggering events yun. Mga triggering events. Pero hindi, kumbaga, may purpose yun. Dahil, nag-declare na emergency purposely para maiwasan na makaretaliate yung mga kabal. Makabangon yung mga kabal dahil may mga false flag events na isinasagawa o naisagawa na pero nasukol naman ng The Alliance. Pero yung maintaining event yung sa Zimbabwe. Kasi yung Zimbabwe reserves, yung mga resources nila, yun ang magsisilbing collateral ngayon. Na magsisilbing collateral para sa reset ng ibang bansa na walang resources. Nandiyan na si Norman. So, anong nangyari sa Pilipinas? Akala ko Pilipinas ang reserve. Ayun na nga. Hindi yun ang isa sa mga anggulo diyan na aalamin natin. Kasi kung halimbawa, kung ang Zimbabwe ang magsisiping reserve, miminahin pa yun eh. Diba? Miminahin pa yun kanila eh. Marami rin naman tayo eh.
Kaya siguro hindi magiging ganun, kundi yung redemption ng mga bonds nila tsaka yung mga currency doon ang yun ang pinaka main source ng mga kapirahan na papasok. Nakakailanganin ng Amerika, kakailanganin ng China, kakailanganin ng Pilipinas para doon sa build at yung mga subway projects niya. Kita mo, yung mga subway projects, wala namang hindi na dinadaan sa Kongreso. Ha? Di ba dapat yung budgeting yan sa Kongreso muna dinadaan? Wala na, dire-diretso. Kung naipasok na sa budget, trillion yun, di ba? Trillion yung budget ngayon. Ipasok execution na sa gobyerno na yan. Sa administration. Mas malaki pa sa national budget yung mga yan. Pero hindi pinag-uusapan sa Kongreso. Ayun naman hindi tinatanong ng mainstream. Dapat tatanungin ng mainstream. Mr. President, saan kuha ng budget? Ba't di tinatalakay sa Kongreso to? Di ba? Dapat tinatanong. Ways and means, yung appropriations. Ba't hindi tinatalakay yan? Walang nagtatanong sa mainstream. Anyway, bago natin, batiin muna natin ang ating mga early viewers. Si Gary Llagas, si Dan De Hucos, si Edison Honson, si Andel Gina, RGDX Ibanez, kay Paul Shanchua Gonzalez, Elena Aruyal Grace, Edison Honson, Paner Wanaya Batralo, Jose Escasinas, Claire Bansag Vargas, kay Adrian Reyes, magandang gabi rin sa Adrian, Elma Victor Peralta. Good evening po, Sir Ed. Sir Anton, sa buong Pilipinas, sabi ni Elma. Edison Honson, Lilita Fabro. Sir Anton, you're not allowed to get sick. The money rain is coming. We need your help to catch them. Pagka umulan ng pera, hindi mo na mapipigilan yan. Talagang tuloy-tuloy yan, ha? Hindi tayo pwede magkasakit. Hi, Lay! Nakabalik ka na ng Japan. Ang sarap ng bakasyon mo, ha? Bakasyon grande talaga. Kay Leo Villegas, good evening po. So, nung nakaraang tinalakay natin, Ed, pinakita dito yung mapa ng May ang ating panahon sasamahan tayo ni Norman. Ito yung the cloth of secrecy. Ayan kumbaga, kung yung sa Zimbabwe gagamiting reserve, ito meron din naman tayong ganyan. Di ba? May minahin din. Bababain na lang. Meron ng highway kung saan na sinasabing tinatayang located yung mga treasures na yan. May Solomon's Treasure at kung iba-iba pang mga commodities na sinasabi ay nasa trillion of metric tons. May precious stones, etc. etc. So, itong nakikita natin dito, may mga ley lines. At ano sa pagkaunawa mo nito? Kasi ito hindi naman ito ginawa ito hindi naman by means of channeled instruction. Kumbaga, meron siyang familiar spirit, ang pagkakaintindi ko. At yung familiar spirit na yun na nagturo sa kanya paano niya ito gagawin. Well, actually, Tony, hindi ko na kinig kasi maaga ko natulog kagabi. Kagabi ba yan, ano? Isang gabi. Isang gabi? Mm-hmm. So, I went to sleep early, so hindi ko na panood yun. Pero I took the opportunity of listening to it, yung na-upload mo na sa YouTube. Mm. Tapos, nung nakinig nga ako, yung tinatawag niyang sifter, may hinahawakan siyang sifter. That's in right. doing the channeling. Oo. Iniisip ko parang yung ginagawa niya, actually parang Ouija board. Yung mga spirit of the Ouija. Ouija. Okay. Paano naihalintulad sa Ouija? Okay, yung Ouija board. Yan, I think that's the correct pronunciation, Ouija board. Kasi yung tinuturo mo yan umiikot yung parang pointer to the letters at saka to the numbers. No? So yung ang sa iba ginagawa nila yung
baso, binaliktad nila, tapos merong ABC do it. It's basically the same formula. So I don't know paano talaga in reality kung maganda ewan ko kung papayagan tayo, tingnan talaga natin actual na ginagawa niya yan. Kung how it operates. It might be I have the way he describe it, ang feeling ko diyan is parang Ouija board. Now, yung ginawa niyang drawing na ley line, parang may kaibahan sa nakita kong ley line sa Google Earth or yung overlay na ginagawa ng isang Russian researcher na nagawa ng overlay para sa Google Earth. So pag i-activate mo yung overlay na yon sa mga ley lines, lalabas yung saan yung mga intersecting points sa buong mundo mismo, sa buong mundo. As I was telling you and yung ibang mga kasamahan natin na taga Davao, one of the many intersecting lines that I saw was found in or was indicated in Mindanao, specifically in Davao City. That's right. And more particularly in front of SM Davao City, doon sa Ikulan. And tinitingnan ko yung Google Map, parang bakante pa yung lote na yun eh. Where the intersecting line, where the intersecting lines are located. Tapos, sige. Let me continue. Yung pinakita na channel map ley lines ni Dato Bulusan, no? Dato Susi. Dato Susi ba? Kasama sila ni Dato Bulusan. Okay. Yung kasi Dato Armani. Ako yun. So, next time marinig ko dyan, mayroong binigyan ka na ng harim. Dato there are two important intersection points na pinakita dyan, which I have been monitored for some time. I've been looking at the map of Mindanao, trying to determine certain interesting points. And nakita ko na yung isa sa mga points is actually in that peninsula bordering, which is pointing towards Camiguin, Mambao Island, Camiguin Island. And that in the middle of that is an ancient volcano. Talagang dormant ancient volcano. Makita mo yung the way it is formed eh, parang nabiak talaga yung bundok eh. Laking kaya pala yung the surrounding areas is puro rocky ang surrounding areas niyan. And then another area that he has pointed out is yung location na where there is a heart shape. Yung heart shape na yan is basically around, he mentioned a location of 7.777. Nung in-input ko yung 7.7, north 7.77, east 125. Makita mo that is located in the general area where our good friend Supremo operates. In other words, yung areas na mini-mention niya, yun ang location ng yung heart shape na yan. At saka in that area, especially in Muswan, if I'm not mistaken, Muswan or Valencia City ba yun? So parang tatlo yan eh, Valencia, Muswan at saka Maramag, yung tatlo na area na yan. Somewhere there is also an old dormant volcano. Now, bakit ini-emphasize ko yan? Kasi it has been narrated in a lot of stories at saka narrations. Volcanoes are the access point of UFO. No? Yung sa Mount Shasta, yung sa Mount Rainier, yung Tinawaka ba yun? Yung sa Mexico, na mayroong nakuha nga na video na pumapasok yung UFO sa volcano. So, yung ley lines
10 plus the volcano equals UFO. That's right. So, merong ugnayan ang UFO na naman dito. In fact, yun sa ano nga kasama na natin si Norman. Yung may natanggap nga akong information na may mga grupo, mga top-level intelligence group, nandito sa Pilipinas. Matagal na sila nandito para diskubrihin yung mga sites na yan. Dahil sa surface, hindi nila sinasabi na naniniwala sila sa alien involvement ng aliens dito sa mga treasures na to. Hindi nila sinasabi yan. Sabi nila na, wala, hindi totoo yan, ganun. Pero ang nasa dossier nila, nasa programa nila, kasama talaga yon. I mean, it's almost a fact para sa kanila na yung mga kayamanan na ito, itinatago ng mga aliens o pinafacilitate ng mga aliens, etc. So they are constantly on the lookout, ha? Para sa local narrative natin, we can say this might be multidimensional entities like Encanto. Yeah. In fact, si Jose Rizal, a form of God, ay higher Encanto. Ano na talaga siya, may supernatural power. And then si Ferdinand Marcos, tsaka si Yamashita, ay mga Encanto rin. Kaya pala nung namatay sila, walang katawan. Walang nakatawang na recover. Baka saging lang yun. Kay si Rizal, saging. Kay Marcos, wax. Di ba? Ano ba yun? Good morning sa iyo dyan. Ay, good morning sa sa Pilipinas. Saka good morning na rin dito sa mga salamat. Listeners, West Coast and East Coast. Salamat at sana napaunlakan mo yung aming panyaya. At ito nga pinag-uusapan namin ni Ed na nahuli ka kasi, no? Kaya hindi tayo nakapag-ano kanina. Siguro na nabutan mo yung tungkol dun sa map na yon, ano? Ito channeled illustration yan. May channeled spirit. May spirit. Or say sabi na familiar. Oo, meron siyang kaibigan talaga from the other dimension na nagturo sa kanya niyan, ano? Nabalitaan mo ba yung tungkol sa isang monk na priest? Sa isang monk na he was granted a punishment. Nasabi nung kanyang superior, kailangan gawin mo yung libro na yan in 24 hours. No? So, medyo paputol-putol tong ano ko hindi kayo yung huling napuputol-putol ka nga. Sige. So, merong storyang ganun, ano? Yeah, sige. Isang monk na inutusang gumawa ng libro. Otherwise, kung hindi niya matapos in 24 hours or 48 hours, niya ipapatayin. Pupugutan ng ulo. Able to write a book, a huge book, malaking libro, at napaka-integrate na hindi posibleng maisusulat ng isang taong tulad niya. So, may tumulong sa kanya. Okay? So, ganito rin siguro nakikita ko dito sa mapa na to. May tumutulong. Kung marunong kang isamon yan, marunong kang tawagin sila, tutulungan ka. Nga ho. Ang yung baka either telepathic dictated o kaya automatic writing which in case do sa katulad do sa maestro namin or yung nga telepathically dictated na yung kasi dalawa yun involuntary tsaka involuntary talaga. So map yung ginawa sa map mga parang voluntary. So meron siyang conscious control pa sa katawan niya. Parang ganun kumbaga na siguro na flashback siya sa sa mind's eye niya
Tapos, i-replicate niya. Siguro dati na siyang artist, parang ganon, kasi ganon yung drawing eh. So, more likely, siya, dati na siya nagdo-drawing. Tapos, yun na, didictate na lang yung mga ibang information na kinapi na, o kaya, dinikta na drawing mo to. So, more likely, may conscious aid. May conscious aid. Paglathan. Napuputol-putol, siguro lumipat ka ng posisyon o i-enhance mo yung file. Ano ko lang ano ba itong mga kailangan mag-delete dito ng mga win. Ikaw, Ed, sa tingin mo, paano niya ito na-acquire? Although na sinabi niya sa akin, meron daw siyang kaibigang nagturo sa kanya. Well, probably, yung kaibigan niya is the channel. Either hindi siyang channel, meron siyang channel na dumadaan doon sa kaibigan niya and then indicates and gives the information. Kasi sinasabi nga niya, di ba, merong mga numerical parang isang ikot 7 times ba yun or something. So, parang ini-indicate na bawat parang may code na sila eh. Yun ang hindi natin what is the actual code. Pero, ang akin lang is looking at the output. The output of the map, that map that was given to us or to you. Makita mo doon na, yun nga, there are, pareho niyang mga linya na yun. Ley lines are very straight. So, hindi mo naman makakuha yan sa channel kung hindi talaga indicate mo yung mga number of degrees, yung parang inclination, mga ganon. Pero sa kanya, accurate eh. Para makuha. May kasamang mga data na gano'n. Oo. Yung sa maestro mo ba, may nabanggit kang maestro kanina, normal. Ano ba yung maestro mo yun? Meron din siyang sa Lemuria. Kasi yun, doon siya nalay na hindi pa namin na-access kasi si Amang Bathala, parang yung isang grupo doon, muna sa grupo muna kami. Kung ano yung tinuro ko, yung munang i-simmer namin, i-absorb. Dating maestro na mayapan na sa isa kang nakatawan, ibang grupo, kailangan bago makapunta sa kanya, may permiso pa niya. Yung isa na yung umigay na. Norman, pwede kayong mag-re-establish ka ng contact? Sige nga. I-establish ka ng contact. Sige. Okay. Yung bad yung yung connection ni Norman, siguro kailangan niyang bumalik ulit. Paputol-putol kanyang connection eh. So yung gaya ng sige, Ed. Well, going back to that, yung channel information kasi, marami sa atin na sa ating kultura, pag sabihin mong pinasukan ka ng espiritu, parang nasapian ka ng espiritu. Di ba? So, ang iba, kasi hindi maintindihan, akala nila demonyo. But it might be that somebody from inner earth is trying to do some telepathic communication with you. The other one is yung mga higher beings or yung sarili mong higher being is trying to communicate with you. And the other one is yung tinatawag natin extraterrestrial being. Ang duda ko nga dyan is itong tinatawag nilang pareho niyan, dinudugtong natin tong mga naka-imbak na mga goals dyan with isa sa mga mention mo doon sa report, yung inverted, yung inverted key, yun? Yung key reversal program. Reverse key program. Yung reverse key. So, we're talking about the hidden wealth, and as I mentioned in several instances, I look at this hidden wealth as several categories. And one of these is the divine wealth. And then, yung divine wealth are those wealth actually that has been hidden and has not been touched by human hands for several decades already. Na embedded na doon
multidimensional characteristic ng ating dimensional world. But the point is, what I'm leading to is that itong global reset, sinasabi nila na itong global reset will have an abundance of currency to each individual because it will now be gold back, and the gold back is coming from the different, na-mention yun, Zimbabwe, Vietnam, the Philippines. But the point is, what I'm trying to lead to is that these are all covered and explained in the Gisara and the Nisara documents that has been purported to be designed and made by Saint Germain. So Saint Germain in the theosophical world and in the Hindu world and the others are considered ascended masters. And ascended masters are beings in other dimensions or humanity or a human person that has ascended but has decided to stick around to help the rest of the 3D humanity or those existing in this earth. But I have also run across several narratives, some of them coming from the local personalities, and I made mention that itong mga Astar Command or whatever have you are actually also ascended masters, but they're also commanders of spaceships that are sitting in our solar system. So, i-link mo yan ngayon. If you have the gold, you have the Gisara, you have the ascended masters, the science and the plans, and then you have the UFO, interconnected nga lahat ito. Ikaw, si Norman na nag-aral to, malawak yung kayong kalaman tungkol sa Galactic Federation. Matagal na tayo makakakilala, di ba? Na-encounter ko sa iyo to. At si Saint Germain ba, bahagi rin ba yung mga na-research mo noon, Norman? Hindi ko lang yung direktang mothership kay Saint Germain, wala akong na-research dito. Pero isa siya talaga definitely, katulad nila El Moria, nila sino pa ba yung mga iba pang mga ascended mass. Nakalimutan ko na mayroon akong libro dito and the retreats na ang main retreat talaga doon daw sa either Tibet or Shambhala. Kumbaga ang sila yung sanctum nila doon yung mga kasi at least 4 na talagang high frequency na siguro ang hirap-hirapan natin maabot. Sila yung sa taas lagpas na sa frequency barrier yung nila. Or kasi disembodied na nga, ng mga kaluluwa na lang, wala ng physical body. So, ayun sila, doon ang retreat nila mainly is in Shambhala. Doon sila gumagawa ng mga next move nila, mga council meetings and whatnot. Kasama na rin yung mga 80 sa mga meeting na yon. Kasi mga 80 commander talagang highly involved na sa mga affair ng humanity, especially during this yung sinasabi natin sa scriptures na end of times. Kaya yun iba-ibang plano namang kinokongkok nila. Pero itong mga changes na about to happen, mukhang nga ito, no? ET oriented. Yung service to others, lalong na. Tapos yung idea na konting pera lang kailangan mo para maging self-sustainable ka. Yung nababanggit nga siya, yung replicating machine. Ito ba yung advent na ba yun ng 3D printer? Parang yung sinitid na sa mga si Kuya Ed mo na. Yun ang na-mention ko yan kasi if we talk about the Gisara and the Nisara, corollary to that is also the full disclosure. The full disclosure, not necessarily the extraterrestrial, but also yung advanced technologies that are being used in the secret space programs or yung breakaway civilizations or yung mga inner earth beings that has been existing in the inner surfaces of the earth
this will be the release of these technologies, and these technologies will actually mitigate the need for currency. Ang iniisip ko dyan, like for instance, if you have free energy, there may be a need for currency, but it will not be as substantial as that is required at the moment. Kasi instead of trying to get all of these energies, libre na ito eh. Kinukuha mo lang to sa dark energy or free energy or whatever you call it. So, and this will be used to power all the other technologies like advanced medical technologies, yung industrial at saka consumer replicating machines. Ano? Saka yung mga advanced factories. So all of these are interrelated. And where are these technologies coming? Probably they are also coming from our good space brothers. Tsaka yung iba rin, meron sa ano natin eh. Itong mga breakaway civilization natin, mga secret space program sa inner Earth, meron na sila talaga existing technology. At tsaka yung, kahit nga ata yung yung one level above military industrial complex na secret space program, yung Solar Warden, and yung interplanetary corporate conglomerate, pati na rin yung Dark Fleet, meron na silang sarili na talagang mga replicating machine na hindi lang basta yung mga pwede lang i-3D print yung mga organs natin, yung pang kumbaga miraculous na you see as magic na meron na silang existent na yun. Pwede mag-print sila, mag-3D print ang ginto, kung ano na pa mga precious metal, pwede lang i-print yun. So yung pang ginagawa abundance na yung level nila above and beyond na sa atin. So kumbaga sa ngayon mahihirapan pa tayong imagine kung kung anong level, ano yung mga possibilities, quantum possibilities na sa level nila. So, nandito tayo. Madaling imagine yan. Manood ka lang ng Star Trek. Oh. Actually, they really call it the Star Trek technologies eh. Kasi lahat ng mga Star Trek ngayon, lumalabas na. Like yung cellphone. In the 60s, nandun may cellphone na yun sa Star Trek. Ngayon, it's a reality. Oo. Isa sa mga ina-anticipate, halimbawa, pagka nagkaroon na ng global reset, magkaroon na ng Gisara ni Sara, which yung concept, yung general concept niyan, sabi mo nga Ed, kay Saint Germain, sa mga interdimensional beings o yung mga ascended masters, kasi parang magiging cooperative, co-productive, tayo mga prosumerism kasama yan, di ba? We produce what we consume. So ang mga magiging mechanics nito somehow naka-focus sa universo, sa cosmic laws, etc., for the benefit of the planet. Kumbaga hindi na global kundi planetary ang perspective. So, kung ang kaakibat naman nito, itong tinatawag na quantum financial system, I think magre-require yata ito ng implant na chips. Kasi the amount will be so massive. Halimbawa, yung kailangan mo, malaking pera, hindi mo kailangan ng actual na bill o actual na pera, kundi digital lahat yun. So, kung kakailanganin nito ng implant ng chips, yung iba siyempre sasabihin yung 666 yun. Hindi na kailangan, Tony. Everyone of us has already the chip. Ano yung sabihin? Ayan, yung ginagamit mo ngayon, ginagamit natin lahat ngayon. Nandiyan na. It's the cell phone. May take ako dyan. May share ako galing kay Wesley Bateman, yung sa Galactic Federation. Meron silang system of debit and credit. Kumbaga kung ano yung na-input mo into society, sabi nga ni Kuya Tony na prosumer, kung ano yung na-input mo into society, into the betterment of the galactic society, yun yung magiging magiging credit mo sa currency, magkakaroon pa ng perang ganun, same commensurate. So, yun nga, parang ang sa atin nga, manifestation, cheap. Kasi ini-scan kung kung magkano na yung credit na natin na
nai-imbak natin as a prosumer instead of consumer. Consumer kasi pampabawas, consumer padagdag. Ayun lang yung pang purpose ng sinasabing quantum chip na yun. I-scan lang siya pero yung parang makikita doon meron na sila built-in na siguro sabihin natin Akashic record. Naka-embed na doon yung mga prosumer mo, mga deeds mo, mga input mo into Galactic Society yun ang magiging currency mo. I-auto-scan na siya na kumbaga kahit sa ka makapag-transact, madetect na kung magkano yung pera mo, siguro madetect telepathically or sa Akashic imprint. Yun ang pang dumarating sa akin yung pang nadidiscern ko based on mga natin about Akashic records, quantum chip, and yun. Balik tayo, Tony, there are statistics already coming out that there are more cell phones that has been produced than the population of this earth. So there is enough cell phone for each and every one of us. And in the cell phone is already an advanced computer. Whether you realize it or not, the cell phone is already an advanced computer. It is 1,000 times more advanced than the computer used in landing on the moon, if we did land on the moon. The point is that yung sinasabi na kailangan, in other words, yung imagination na kailangan may chip sa kamay, may chip sa kamay, may chip sa katawan. The fact that we are using debit cards, credit cards, ang cellphone ngayon, we do payments in sa cellphone. Meron ng mga bolts you're given. Even your wallet is an electronic wallet if you are going into Bitcoin. So in other words, if you look at the chip as a technology that is going to be required for each and every individual, nandyan na yan. In other words, it's only a matter of making it uniform, widespread, and utilitarian. So hindi ka papayag, Elmao, kung sasabihin, implant kita. Kasi kailangan nandun yung intention mo. Halimbawa, didepositohan ka ng pera. Sabi, kailangan daw yata makikita yung tunay mong laman ng puso o yung dalisay na intensyon. Kaya kailangan lagyan ka daw ng chip dahil doon daw magre-register yung intensyon ng sariling tamang tunay na intensyon ng isang tao. Hindi based on the the advancement of technology can be abused or used properly, tingnan mo yung mga tao ngayon, a lot of people are running around, yung tumatakbo, gumagamit lang ng watch. Tapos na-determine na yung temperature ng katawan, yung temperature ng weather, anong humidity ng weather, ano yung hydrogen niya, abot ng panahon ngayon yan, just through the contact of the skin, pwede na ma-analyze ano yung nasa bloodstream mo. Tumagay. So ang sa akin is, I think yung concept, yung sinasabi nila sa Revelation na kailangan mayroon kay 666, i-marka yung 666 sa katawan mo. Hindi na kailangan yun because you cannot operate now without a cell phone. A lot of us is carrying around cell phones. Yung iba, 3, 4 ang dalang cellphone. Yung nakikita mo yung mga tao lahat, nakadungo yan, naka-operate ng cellphone. So, itong technology na yon is already pervasive all over the world. It's not only the Philippines, but all over the world. Anywhere you go, cellphone. Okay. Now, I'd like to connect this to, yung quantum. Sinasabi mong quantum. Let me just, I don't know kung may opinion si dito. Yung currency, the change of the currency, yung reset ng currency is actually trying to move away from yung overprinting of money. Kasi ang nangyayari ngayon with the Federal Reserve, when they control the money out of the government's hand, they just print whatever money they like. But if it is backed up by gold or based on gold, you can only print as much money as there are gold. Okay? So, but there are people who are talking about the hidden wealth or yung nakatago na yaman
that is in the thousands of metric tons or millions of metric tons. Meron pang nagsasabi yan, trillions of metric tons. Ano? But the point sa akin, what I'm leading to is that the reset and the gold backing of currency is to control the overprinting of money. In other words, only print what is backed up. Now, if that is limited, there are other resources that can be used. And the other resources is the resources of your country. You know? Or kung equal sharing tayo, the resources of the world, divided, what is the total value of that resources, mag-allocate ka for the population, and then that will be your value as a unit, as a person. Diba? So if that happens to you, meron ka ngang the value of the world is in the quadrillions, in the septillions. So paghatiin mo yan, what around, how many tayo ngayon? 8 billion? 8 billion people? Baka kayang-kaya yan. Mayroon pang sobra para sa next generation. Hindi, siguro tsaka din kailangan din yung chips na yan dahil para to do away with the banks. Hindi na kailangan ng bangko eh. Kung babalik ka rin natin, dideposito pa rin natin sa bangko. E di sasamantalahin na naman tayo ng mga bankero. Ganun yung system pa rin. Ang baliktad, ang nangyayari kasi yan, baliktad eh. Tayo ng bankero. Ginagamit yung pera mo para hiramin mo. And then magbayad ka pa sa hiniram mo sariling pera. No? It should be the other way around. The bank should borrow your money, pay you for that money, ano? And then they only get a service fee. They cannot make use of your money. Ikaw mag-decide kung sino yung bibigyan mo diyan. But if the idea of resetting the global currency into gold back and then later on into the world resources, there is no need for banks because everything now will run in the computer in your hands. So anong mangyari diyan? Imagine this. What is the value of your credit card? The value of your credit card is actually the credit limit that is given you. Diba? And what is your credit limit? Your credit limit is dependent on your credit rating. If you are an AA, borrow as 1 million. Diba? Credit worthiness ang tawag nila dito. But the whole point is that if you are allocated a unit of wealth based on the world resources, you don't need the bank. You can just use your cell phone to pay everything. Kasi parang Bitcoin is I think a transition currency. Pero eventually ang ultimate nakikita ko diyan is talagang somewhere in your hands is your wealth. In other words, you hold your wealth in your hand. Yun yung concept na yan. Yan, Norman. Tignan ko kay Kuya Ed. Mayroong mga insider doon sa Secret Space Program. Yun nga sila si Corey Goode, si Emery Smith, pati may bago pa si Jason Rice, yung pangatlong doon sa Gaia Cosmic Disclosure TV program. Yung, mayroon silang talaga scanner na i-scan sa katawan mo kung anong metallic, elemental content na katawan mo, kung status ng health mo, everything. Lahat ng tungkol sa atom mo na-scan nila through quantum means. So, yun yung technology na yun na sinasabi natin, quantum financial. May scan niya kung ano man na sa katawan mo, kung saan planeta ka nang galing, kung ilan ang iridium sample sa hair sample mo, everything. So yung sinasabing part na ng technology na yun, quantum financial system. So, parang na lang yun kumbaga, one of the micro details na nandito sa kanila, parte lang ng routine. And then, mas concentrated sila doon sa much beyond na technology ng quantum finance, nung in-anticipate natin quantum financial system, yung technology nila. So, alam mo na, sinasabi ko na yung mga possibility na talagang beyond sila sa atin. No? So, yun. Okay, so, bago natin bago natin palawigin. Ito si Migs Empinado. Kaibigan natin to, Ed, naging guest natin dito.
At meron siyang mga 3D printers, yun ang kanyang pinag-uukulan ng pansin ngayon. Bukod sa pagiging 3D designer niya. So kung may kilala tayo, amputee na 4 to 15 years old, bata. Kontakin niyo lang ako, gagawa niya ng 3D printed legs or arms. Libre. Wow. Oo. Kasi ang maganda kasi sa 3D printing, Tony, yung prosthesis ba yun? Yung tinatawag na prosthesis. Yeah, prosthesis. One aspect, the simplest one is just the mechanical. In other words, i-attach yun. So, but in other words, if you will get the exact fit into your leg, it reduces the irritation and the contact between the sabihin natin yung leg na ginawa at saka yung actual leg ng tao, no? So now, but you go one step further, mayroon na electronic connection na will tap into the energy that is produced by your nerve endings. So kung ano yung putol na limb mo o yung kamay mo na naputol, meron pa rin mga nerve endings yun. So makatap in doon yung prosthesis mo. So kung naputol yung kamay mo, yung hand mo, pwede man, yung nakikita mo sa movie ngayon na naputol, palitan ng kamay, tapos parang yung sa Star Wars. Ganun yan. Actually, it's already happening ngayon. There are prosthetics that are already mechanical and electronic. Ano? So, yung proper fitting, yung paggawa ng mga pisa na yan, magawa mo na to 3D printing. Kasi yung 3D printing, pwede ka maka-build ng buong equipment. You can build a car if you like. You can build a house. Saka match na match yun. Hindi, kumbaga, hindi. Computer, isang setting. Once you have advance, Ang tawag dito sa mga replicator ang tawag yan kasi everything pwede na ma-reproduce through those printer Doon sa Secret Space Program, pati bahay, pati pa nga siguro brand new spaceship nila o anti-gravity ship o ano mayroon sila. Pwede na mga doon. Ang tawag dito replicator. Yun ang tanong nga. Meron kayong yung consumer, yung food replicator, yung consumer replicator, saka yung industrial replicator. Yung industrial replicator, yun ang gumagawa ng mga makina para to produce, to manufacture. Can produce more replicators. Parang ganon. And then, ano yung material na gagamitin dyan? You just, eventually, it will just be absorbing the atoms in the air. And then producing. Ganun na nga. Ganun na nga nangyayari sa doon sa mga replicator nila, mga elements from the from ambient air. Pagsasama-sama nila mga iba-ibang elemento, makabuo ng substance, mai-print na kung ano mang. Kaya gano'n, almost everything is replicatable na kaya sinawag nila doon replicator. Yeah. So once you have that, Tony, you don't need money. All you need is a credit. Kumbaga sabi nila, pampabigat lang. Pampabigat lang doon sa bulsa yun Kumbaga feeling good effect lang yung yung sabi ko nga, insider I want a roast beef. I-replicate yan, Zek roast beef. Automatic, wala ka na involvement. Your computer, your personal computer, yung cellphone mo, will just communicate with the replicator and make the credit and debit. And everything is controlled. Wala na credit debit, basta direkta doon na kung ano may kailangan libre. Kumbaga free food for all. Kaya ang term ginagamit ko diyan, which everybody, some other people are using, yung they call it the Star Trek economy. Kung nireplicate ba yung food, isang organic na substance, yung sustansya kaya ganun pa rin, yung lasa kaya ganun. What is? Pwede na. Ganun pa rin. The presumption kasi is that the atomic structure of anything, food, katawan, anything, is already understood. So once you understand that, the replicator is actually building the item para on a molecular level. Atom by atom yan, binibuild yan. Para sa atin, eventually, it will come to a point na mabilis na yan na para sa atin magic lang. But ngayon, yung ibang mga printer dyan,
there are biological print. By the way, mayroong mga biological printer na ngayon, ano? Yun. They build it very slowly Stem because cell, printer. masyado pang mabagal ngayon. Kasi it is still in the early stages. But once you hit the third, fourth, fifth, sixth generation, ay nako, para isang, like a computers. Ano na bang, ano ngayon, yung CPU. CPU na is on the 8th generation, 9th, 10th generation. Windows 10 eh. Oo. Windows 10 eh. Ngayon. Dati 3.1 lang eh. They're talking about is the CPU. So the point is, 5 gigahertz na. if you try to imagine all of this, you project forward what's the possibility of it happening, there are a lot of pathways that can be followed. The point is, service to others, make it convenient for, yung convenient for everybody. Tsaka fairness. Walang... So, kung magkakaganyan, wala na tayong papataying mga hayop, wala na slaughtering of wala na. Wala nga. Oo. Livestock. Oh. Kasi yung fat content, kontrolado mo. Ayun, And remember, doon na nga papasok. Doon papasok yung sinasabi yung sige, ikaw muna. Yung remember, Tony, that with this advanced technology and the secret space program, we can already colonize other planets and moons in the solar system. So you don't have to look at Earth only as your area. Sabihin nila na ma-overpopulate tayo. I don't think so. Well, mag-migrate sa ibang planeta. So, okay, magtayo yung space station in orbit. Kung ano na yung technology natin, if it's sufficiently advanced enough, kung baga nasa type 2 civilization na tayo na pwede, yung sinasabi lang, pwede makapag-harness ng power ng central sun. Yun, pwede na yun. Tsaka yung sinasabi natin ngayon, doon tayo sa meron tayong self-sustainability. Yun yung punta ng infinite sustainability na lahat kukunin mo lang from the quantum level ng mga iba-ibang elements, mamamanipulate mo na yung matter to subatomic level. May pipita mo lahat posible na kung sinasabing infinite possibility na hindi na tayo papatay ng hayop, hindi na mag-aani ng mga halaman. Ang gagawin lang yan, kumbaga, nandiyan na sila to parang display, may sa ecosystem, they do their magkakaroon na sila ng sarili ng mga interaction. Tayo, hindi na tayo makikisali na tayo at the top of the food chain na kakain natin sila, tayong final end consumer, hindi na maalis na yung role natin na gano'n. Tayo na tayo na yung final sustainer, hindi na consumer, hindi na tayo top di ba? Yun yung magiging labas patak ng lahat ng ng quantum reality, Star Trek technology na pinag-uusapan natin. Kahit hindi na tayo magtatrabaho, yun na ang gagawin natin. Di ba? Mag-aantay sa printer. Pwede rin. Labas pa rin ang signatory para maumpisa lang lahat. Pipirmahan na lang. Para maumpisahan na lang. Maintain na tayo ng equipment, ng quantum print, replicator. Yung magiging role natin, maintainer, taga-produce din. I-replicate natin yung replicator. Ina na magiging natin. Steward niya eh. Yung sinasabi natin, planetary stewardship, sinasabi nila ng mga Galactic Federation of Divine Governance, all about planetary stewardship and beyond. Yung sa gusto others. Sa tingin mo kaya yung planetary stewardship na yan magkiklik? Or it would require a certain level of intelligence, human intelligence, bago ito ma-appreciate. Kasi baka hindi ma-appreciate ng lahat. Oo nga Yung sinasabi ni Amang yun yung laging lament ni Amang ni Amang Bathala na yung consciousness hindi not necessarily intelligence, pero yung iligaw ng kumbaga, yung sinasabi sa Tagalog na likaw ng kamalayan, yung likaw mo, yung instinct mo kung ka ba, kung mag-acting ka ba for the good of yourself lang or mag-act ka ba for the good of others. Doon nagsisimula lahat. Yun ang sinisimula lagi lahat ni Amang Bathala na simula sa lahat ng kaibutukan nating mga bilyong-bilyong mga individual dito sa planeta. Yun ang binabagong kay Amang. We have to understand, Tony, na itong pinapag-usapan natin, this is not
I mean, this is a kind of information na hindi lahat maintindihan. But we are trying our best. Itong ginagawa natin ngayon is to disseminate this to the general public. Itong programa natin na ito at saka yung ibang mga programa ng Alien Talk, ng WOTN, we disseminate the information. So, sino yung maka-pick up, sino yung makaintindi, we'll spread it to 1, 2, 3, ganon. So, meron niyang waterfall effect. In other words, parami ng parami. No? So, yan, hopefully, everything that has been prognosticated will come about. That's right. Agree. Saan ito papunta? Itong quantum financial na to. Okay. Just go ahead. Sige. Go ahead. Wala nga ba? Right. May sasagutin na akong tawag. Sige. Okay. So anyway, going back to itong everything seems to be interconnected. You cannot ang pagtingin ko talaga nito, itong ginagawa natin or itong topic or subject matter na kino-cover natin. Para sa akin, everything is interconnected. And I have always believed in integrating all the information, connecting the dots, and synthesizing to come up with some information that is possible. Ano? Minsan sinasabi na, loko-loko si Eduardo, ano naman iniisip niyan. But I mean, that's the whole purpose of trying to imagine things that could be. No? So sometimes you have to think crazy for you to be able to project something. May sinasabi nga kasabihan na it is a function of being when you try to normalize yourself sa ganitong uri ng society na inherently selfish, you will appear out as crazy. Lahat ng tao sa'yo magiging cynical, hindi ka paniniwalaan, pagtatawanan ka lang. Yun yung uphill battle na kumbaga struggle packet ng bundok na ina natin lahat Nandito tayo sa ganitong uri ng gawain, uri ng missions. Yun yung sinasabi ni Amang Bathala na pagtatawanan tayo, pag-uusgahan. Sige lang natin. Yung pinapatunayan natin, we can just go on na patunayan natin dahil in the end, meron din namang reward para sa atin yung sa ini-endeavor natin ng mga gantong philanthropic at saka charitable mga causes or pagpapalawak ng kamalayan. So parang mustard seed lang yan Ganun. The point is that we disseminate the information. Yeah. Well, we may not be able to do the actual things itself, but the information should be disseminated out there para wala nang nakatago, hindi na tinatago. Ang maganda lang yung sa gawain ito, gawin naman mas madalas siguro every week or twice a week, mga 3 times a week kung para yung mga tao medyo yung masanay na. Naputol si Norms. Naputol ba si Norms? Naputol si Norms. Napudot. Okay. Anyway, the point is yung itong Norm, balik na naman. Sige, wala pa. Wala pa ba? Naputol lang siya. Babalik. Okay. Needs ka mo. May mga question dyan na pwede natin sagutin? Wala nang sabi lang niya ni Mig Empanado, pareho po yung concept nun sa terraforming, yung replicator. Terraforming. So, similar din siguro. Hindi ko lang alam kung ano yung terraforming na yan, no? Well, basically, terraforming is making the other planets more habitable by humans. If it is, yung dito naman sa mundo natin, if they do that big scale work na ganon, similar to that, we call it geoengineering. So pareho niyang is
yung paglagay ng mga iodized salt sa langit. Geoengineering yan. Geoengineering yan. Yung China, nagsabi na lagyan nila ng pangalawang buwan sa langit. Yun. Baka Pwede ba yun? Engineering yan. Ito sa Alita movie, kayang palitan ang napunan na braso. True Android. May ganun movie pala. Okay, Norman, as you were saying. Eh naputo tayo kanina eh. Ewan ko, nag-quiz. Lucky nag-quiz eh. So, yun yung sinasabi ko na yung pang, nga, na nawala na rin ako. Kasi may kinukuti-kuti ako dito. Connecting to that point raised about the movie Alita, the reality of some aspects to that are already in actuality. Nandito na yan. Like for instance, yung mga nanotechnology. Kasi we're talking here of yung body niya, mga nanotechnology yan eh. So, there are already certain medicines that are being used now as based on nanotechnology. Naumpisa na yan. Sa movies na yan. Meron nga mga spy crafts ngayon dyan na ginagamit sa yung tinatawag nilang nano spy equipment. Hindi, ibig sabihin Kalin sabi sa katanungan ni Adrian, yung bang movie ng Alita ay posible po bang mangyari sa future? Well, part of that is already existing. Yan ang sinasabi ko. Yun na nga. Yung, paano ba to? Yung nga sa yung nga lang, yung may consensus ng Galactic Federation na yung AI tsaka nagamit sa ang tawag dito sa AI na pumapasok sa bloodstream ng tao, yung nanites, ang kumukontrol yung ginagawa nila pang yung pang super enhance pang may pagkatipong Winter Soldier na Captain America, yung parang mga nila super serum. Doon nila nakukuha yung sinasabing nanotechnology. Doon nakukuha yung technology na yung sa mga super soldier nila, yung ginagamit sa secret space operations. So, nasa ngayon, medyo medyo tagilid pa yung lagay niya kasi nagamit ng mga taga-break. So, kaya yung ilag muna dyan yung mga ET ng mga ship kaya mga commander. Kaya inano muna yan. Baga, pag gusto nila pagbutihin muna, paghinangin muna, use for the much betterment na hindi magagamit ito sa mga ganong mga soldier na mga baka dumating na yung mga soldiers na napakatindi na, no? Tsaka AI. Iniwas nila AI ngayon Yung mga Sophia, yung kumbaga papuntang Matrix daw yan, yung Matrix science. AI is Anton Israel AI. Ito may katanungan sa iyo Anton Israel. May katanungan lang ako kay Raho, no? Ito quote ni Rodolfo Caminong. Siya si Maestro pinakauna. Maestro mo? Okay. Namin, sa grupo yung wala pa ako yung pero siya siguro baka separate na tribu siya sa amin. Hindi ko pa siya napuntahan kasi hindi pa ako pinapayagan. Pero namaya pa na siya yung katawan lupa niya na nakabaon na doon sa nung April 2014. Okay. So, wala pa kumbaga ngayon. Sige. May nakikita ka rito, quote, no? Huwag alisin ang masamang pag-uugali. Bagkus ay kontrolin sa habang panahon upang maghari ang liwanag at katotohanan na hindi pakitang tao kailanman. So, anong interpretation mo nito? Huwag alisin ang masamang pag-uugali. Ano ibig sabihin? Kumbaga yung sinasabing shadow self natin, yung dark self, always bring it up to the surface, to the surface para to undergo process ng transmutation, alchemical transmutation. Yung masamang pag-ugali, yung dark self natin, yung mga tendencies natin, weakness, pitfall, i-bring up to the surface para paghinangin, kumbaga improvein, hindi natin itatago na i-show natin yung kumbaga sisikilin natin. Kumbaga yung mga tao na siguro ganoon sila magdala sa sarili nila, yung mga taklesa, yung ang masyadong brutal yung
lahat nakikita na napapansin at may kapintasan. Parang ganun eh. Pero kukontrolin mo lang yung sinasabi nga parang may certain exercise dyan na tawag na parang yung metagata sila sa Hawaii na yung Ho'oponopono, yung kumbaga i-bring up to the surface lovingly, imbis na yung apoy ng isang tao, ilabas natin. Hindi mo kasalubugin ang sarili mong apoy. Kumbaga, isasalubugin mo ng ibang approach. Kumbaga, parang reverse psychology o parang ipapuntay mo sa mas mabuting sitwasyon yung usapan. Gawin mo make something better at ng isang sitwasyon na alam mo ang kahihinatnan pagtagilid paano. Baka biglang dalawa. Wag aalisin. Ibig sabihin wag aalisin. Bagkus yung gagamitin sa hindi ko maano kasi transmutation yung parang sinasabi ng essence ng is alchemical transmutation. Yung kumbaga nagyan mo may masamang pag-ugali pero unti-unti mababago natin yan hanggang sa maging mabuti, hindi yung itatago kasi pag itinago siya may hide sa deep in the subconscious. Ang tendency niya puputok yan. Ayun ang tendency. Sasabog yan. Mag-implode. Sige, Ed. Yung Drone Balo Melchizedek once mentioned in one of his videos when the two angels, yung guide niya, nagpakita sa kanya, ang tinanong niya diyan, tungkol diyan, about the universe. Ang sagot ng angel is very simple. Everything is light and vibration. Now, when you talk about darkness, yung perceived to be the evil because it is dark. Actually, darkness is only the absence of light. In other words, darkness in itself cannot exist if there is. There is no light. Because light is the one that gives it existence. By its absence. Malalim ata yan. But anyway, the point is that darkness is not something, or evil is not something that you should fear, but try to understand. Tsaka merong negative trait sa iyo. Huwag mo alisin kasi ang true character mo is a combination of the positive and the negative traits. The important thing is you try to understand. You try to understand that's your true the evil side or the shadow self or tinatawag na dark side. Yung dark side mo, try to understand because by understanding you remove the mystery, and by knowing you will not fear it. Kasi natatakot sa akin naman. Alam yun siguro ang ibig sabihin nito, no? Para sa akin. Huwag aalisin. Huwag isusuppress kasi pagka sinupress mo nga, lilitaw pa rin yun. Kung talagang inherent na yun sa tao, let it be, pero hanapan mo na lang siguro ng synergy o synchronicity. Exactly, yun. Totality ng yung pagkatao, totality ng yung character. Yun completeness of individuality. Yun atang manifestation ng yung dialectics, yung duality of this universe. Lagi sinasabi. There is always good and evil. So, try to understand. If you're good, try to understand the other side. If you're evil, try to understand the other side. Pwede ka ng mga may isa pa akong analogy. Kaya yung analogy pa ba makikita mo sa yung parang sa oscilloscope, yung sine wave na may crest at saka trough na highest point at lowest point. Yung parang may cycle siya. Kung baka normal lang magdadaan tayo, yun yung yung masamang pag-ugali, yun yung natin, yung trough yung lowest points natin So, anticipate mo na magkakaroon ka ng trough ng lowest points doon sa sine wave na yun. Mo na lang, kumbaga i-harmonize mo with the other na kung ano man yung ginagawa mo or sa ugali ng iba, yung law na yun. Kasi nature, mayroong dark side, yung mga calamity, destruction, and death. Tapos meron tayong yung highest aspiration natin, inspiration and being creative. Yun yung mga euphoric moments natin.
So, yun yung natural cycle na yun, i-integrate na lang. Kaya integrate natin sa normal cycle nung cosmos, nung cosmic everything na nung ebb and flow of the cosmic web, kumbaga, doon natin may integrate as a very, very napaka-natural ng proseso. So, yung nasabi natin masamang pag-ugali, it's part of everyone na darkness and light, since absence and presence, fire and water, yin and yang. Ganun eh. That's right. Totoo yan. Ako may mga masamang pag-uugali rin eh. Hindi hanggang ngayon nandiyan pa rin eh. Okay. Hindi na maalis yun, di ba? Pero siyempre, kinokontrol mo at hina-harmonize mo kung nasa sitwasyon ka. Dahil yung mas masamang pag-uugali na yun, nagagamit mo rin naman para sa kabutihan mo o sa kabutihan ng mga tao na sa paligid mo pag kinakailangan. Yeah. Ito sabi, nag-text si Doc Harry. Nanotechnology na pag-usapan natin kanina. Kasama yan sa mga new tech na gagamitin sa treatment ng cancer. Yung proton therapy. Doc Harry, meron na pala sa ini-install na dun sa Singapore. Matatapos by 2020 na unahan tayo. Meron na. Balak ko yan gamitin sa medical center pag FDA approved na. Sa solar panels, gagamitin din namin nanotech para self-cleaning kontra dust at ulan. Yun. Ang akin, when it comes to health, Tony, ang problema natin, I think the philosophy, the current, yung perspective ba yun, or current approach of medicine is to treat, to react. I think it's much better if you try to prevent. Pero if you try to prevent, hindi ka na magkasakit, wala nang pera ang Big Pharma. Wala yung business cycle nila. Wala. Preventive nga eh, may sabihin, preventive and curative medicine, di ba? Di ba may kasabihan? 1 ounce of prevention is better than a pound of cure. Pero pagka preventive naman, sabihin, KJ ka naman. Gusto kong kumain ng bacon. Kaso yung bacon pinusukan. Sino nagsabi na hindi ka pwede magkain ng bacon? Kasi may ini-smoke daw yun. Katumbas daw nun yung ilang kain sigarilyo. Hindi totoo yun, di ba? Kaya nga modern man. Galit na usok. Gaya ni Loren Ligarda, nagpasa ng bill sa Senado, pinaniwalaan naman, bawal magsiga. Siyempre, kung mga synthetic, yung mga plastic, wag magsiga. Pero yung mga natural, dahon, kahoy, natural naman yan eh. Ibabalik mo lang din naman sa nature eh. Okay lang yun. Kailangan. Para ma-fumigate. Pero yun atang binabawal ngayon, Tony, di ba? Binabawal din. Pero ang purpose nun is to fumigate, masanitize yung environment laban sa virus, sa bacteria, sa mga microbes na available o surrounding binabawal pa. Galit sa usok. Hindi niya ang usok is a form of, is a fourth element na yan ng fire, di ba? You can't do away with it. Kung may earth, wind, water, and fire, bakit natatanggalin yung fire? Sabi mo kaya mali yan eh. Mali yan Inday Loren eh. Matakbo pa siyang kongresista. Yun ang problema kasi dyan. The whole, itong lahat ng mga attacks na ito is because of the strategy of certain big business. Binibigyan na I think they're trying to attack yun ang maganda tingnan mo, Tony. Ina-attack yung sigarilyo, tobacco, whatever. Kasi mayroong alternative dyan na big business is trying to push. Yung siguro, yung heat not burn. Iniinit na lang yung tabako. Tapos yun, vaping ata yung sasabi ko Ed eh. Yung Juul, ha? Yung vaping. Tapos mayroon pa mga... What are they trying to ban? The smoke? If you chew tobacco,
Tobacco. Okay rin. Okay naman yun. Bawal ba yun? Hindi. I tried yung mas gusto ko pa yung snooze, yung sinus. Yung Tapos ang problema lang yan, dura lang ng dura. Banga nga. Sasakay ka sa aeroplano. Okay yun. Yun lang naman ang binaban dyan eh. Yung kararaan ako yung silver pot. Ay padadala raw sa akin si Abdul Basit Dilangalen. Meron siyang product. Ay padadala yung sample. Napaka-epektibo sa lahat ng klase ng sakit. Ayun, lalo na't may sakit ako ngayon. Kaya subukan yan, Abdul. Padala ko sa i-text ko sa imo. Babagay ko lang pala kay Tony dito sa sa US. May bagong series sa National Geographic Channel ang title niya The Lost Gold of World War II. Ang documentary na isa diyan sa Pilipinas, ko saan banda diyan sa may Luzon ata yun, sa may Pangasinan. May tinatanong silang yung mga matanda na yung parang witness ng mga kung sino mga Hapon yung nagbaon doon kaya masita. Yung meron dito starting siya sa March 19. So yun yung correct yung kina Supremo baka yung mga bunker sites nila Supremo yung doon itatapik doon Uy. The lost goals of World War II. One way to uncover. Dati nagano ko diyan may tinulungan akong mga taga National Geographic naman. Maricel Tagian, sabi niya, kikinig siya from Morocco. Maganda yun, Norman, ha? I-update ko kayo sa so kung mga, kasi ewan ko ata, hindi ata papalabas yan, dito exclusive lang ata sa US yung pala, History Channel pala, hindi pala National Geographic, History Channel. Nako, History Channel. Gagawa pa yan ng Ito yan. Ay, local distributor. Nalantad yung mga ganun yung trending news Philippines na yon, yung muntik na tayo mabiktima, yung gumawa sila ng fake na alien daw, alien signal, ganun. Tapos yung pala emblem ng History Channel yon. Isa yun, yung signal. Oo. Yung signal, pinalabas nila yung signal na logo. Tapos kung pwede ba raw ipalabas dun sa natin, dun sa channel natin, babayaran tayo. Tapos buti na lang hindi tayo pumayag. Sinabihan mo ko hindi pwede. Makukuryente tayo diyan. Si Marcia Ravelo, ang creator ng superhero natin. Siya rin ang creator ng Marvel movie sa Hollywood. Ganun ba? Sino? Marcia Ravelo, Marvel. Sa Hollywood ay advance ang pag-iisip patungo sa mga pwedeng mangyari sa future. Kung ating iisipin, hindi siya pangkaraniwang tao mag-isip at gumawa ng story. May inside. Tama ko yun, may insider. Meron din dito, insider. Sinasabi yung Captain America Winter Soldier, daw yun soft documentary talaga siya, hindi siya fiction Meron siyang insider na nag-supply ng data doon Sabi, yun ang sinasabi ni David Wilcock Yung yung Marvel Comics, Marcia Ravelo rin yun Marcia Ravelo. Ganyan, mga kwento niya dyan, mga fantasy and science fiction, di ba? Captain Marvel, yung kanya original is yung Captain Marvel. Maraming ang mga kanya. Darna, ginawa namang Wonder Woman, di ba? Pero nauna yung Darna, siyempre. Sige. So, wala naman mga ibang mga katanungan dito so far, no? Okay. Norms, baka may ibig ka pang idagdag bago tayo Ilang oras pa ba? Ilang oras? Sana. Minuto na lang. Isa na yung mga may sana naman kung may time tayo natin. I-catch natin sa remaining possible time pero kung hindi na kasya. Ano ba yung mensahe dito na gusto mong na wala na
Na-break ko na eh. Ano nga ba? Hindi ito sa Divine spiritual judgment. Yung balumbon ng aklat. Mga ganyan. Yung kay Maya, kung sa grupo na Maya, medyo compartmentalized para walang hindi or magka-conflict kasi tribu siguro sa amin so far ngayon na yung tas yung kakilala namin tas kinatry na mag-reconcile kasi may mga hindi pa pag-aalitan understanding on the level natin sa 3D every 3 day at saka may tatagdo ng tribe in the future mga siguro this a decade from now ganon makayanan ko na na ka na yung mensahe yan ba pero yun nga yung mensahe na yung kumbaga transmit yan choppy yung dating mo ba nga kaya choppy oy naghang na. Okay. Ito ba may comment si Doc Harry. Sabi Hitachi ang sa Singapore. Yung tungkol dun sa proton therapy. Ano ba yan? Therapy. Varian naman ang plano niya. Varian ang brand ng kanya. Mas maganda at mas matibay. Kaya lang, ang laking ginagawa sa Singapore, 28 floors. Only for that proton beam therapy. Yun. Talagang accurate yun. Norms, siguro next time pag-usapan natin si Batala. Si may ang tawag mo kay Maestro. Kay Maestro. Kay Maestra. Kay Nanay Teresa. Kasi rin, bibila lang ng bagong notebook pieces. Ang bago pa to, nung 2012 pa, yard sale sa sa loob ng namin. Baga siya, bumukeng bali ko dito. Ayun, kaya ang bagal. Yun na lang, yung mensahe, yun nga, yung ipasabi na yung sinasabing consciousness transmutation, hindi lang ng na mangyayari sa center sa mga individual, mga tao, mga populasyon, hindi lang tayo nagbabago, kundi yung cosmic change na nangyayari sa buong planet. Okay, sige. Naputol ka na Norms? Naputol si Norms. Ay, sabi ni Abdul Basit Dilanggalin, kahit yung pag-yosi ko, basta after mo ang yosi, bugahan mo lang ng bibig mo or ihalo mo sa tubig. At pagmumog, magaling din sa pananakit ng ngipin o kaligig or mayoma. Okay, sige pa. Subukan ko yan ha. Padalan mo lang ha. Okay, sige. Bayanin natin si Norm para magpaalam tayo. Sige, paano tayo? Okay, Norm. Yun lang ang mensahe niya, Ambang. Nawala na. Kumbaga, ito, yan. Kumbaga, yung mensahe na mo Bathala na mas mapag-ugali, parte yun ng ng yung mga tao is individual, fractal effect, buong planeta, hindi lang buong planeta, kundi yung pagtatatag ng divine governance dito sa planeta natin. So, yung mga galactic, pati nga iba-ibang mga sibilisasyon, yung matatatag dito na divine governance, sisilbing sa kanila role model planeta la, kaya madami daw dumadayo dito na mga iba-ibang galactic civilization ng mga contingency, ng technological expertise at saka advice. Nagkakaroon mga exchange synergy ng mga iba-ibang mga kaalaman at kakunungan
yung kung ano matutunan dito sa planetang ito, yun din yung i-apply nila sa planet, sa governance nila, doon sa planetary, nila, sa planet of origin nila. So, na 1,000 year reign of light, na pinadala dito sa hindi lang siya pang buong planeta, kundi pati doon sa mga ibang sibilisasyon, makikinabang at matututo dito sa atin. Yung mga tayong atensyon nitong Galactic Federation Community tsaka nung Milky Way community and beyond. So, pagbabago sa puso natin, ayun, yung kumbaga, baguhin natin kung ano mababago natin mula sa kaibutuan natin. Sinasabing pag-ugali, masamang pag-ugali, mako-convert, magkakaroon ng spiritual alchemical transmutation into light sa kaliwanagan. Doon mababago yung sinasabi natin na doon na magsisimula yung pagsabog ng kamalayan na magiging divine governance. Ayun, yun muna sa ngayon ang mensahe. Beton. Okay. Maraming salamat, Norms, sa iyong pagsali sa umagang ito. Umaga sa iyo dyan, gabi dyan. Salamat din, sis. Gabi dyan. So, sulit ulit. Sige, pagbayan tayo, may time ulit. Pag-usapan natin ulit yung mga mensahe niya ni Ama. Okay. Salamat, Norm. Salamat. Okay. Yan po si Norman Imperial alias Rahu Inyutente, broadcasting from Napa Valley. North Coast, Northern, Napa Valley ata siya. Napa Valley. Tama ba? Okay. Alam, nakakalimutin ako dahil kulang na ako ng oxygen sa utak. Sorry na kulang ng oxygen sa utak. Okay, Ed. So far, nakapag naman tayo, susunod na agenda nito Divino Gobyerno na. May magandang video na lumabas ngayon bago. There was a special meeting wherein there was a gathering of government officials or representatives of government declaring the first contact. Ewan ko kung totoo kaya yun. Ayan. Ay, next week, sana ma-meet na mag-guest natin si Victor Cañete. Ayan. Siya yung proponent na sabihin, hindi na kailangan ng maraming pera. Magtanim tayo, tayo ng piggery sa likod natin. Pwede na, di ba? Bawal sa amin dito. Gusto ko, pero hindi pwede. Bawal sa subdivision rules. Pero maganda yan Next sa bundok, pwede yan sa ibang area na walang rules. Oo, doon tayo. So, self-sustaining. Okay, next week, invitahin ko si Mr. Victor Cañete watching from NJ. Okay, gusto nga makapunto ng hydroponics Umpisahan ko yan. Gusto ko rin yan. Tanim ka ng tabako? Tatanim ko ng tabako. Sariling tabako. Organic. Hindi, gusto ko lettuce. Lettuce, Okay, sige. Wala naman ibang pupuntahan itong ating Wealth of the Nation kundi sa Divino Gobyerno. Okay. Sige. Hindi tayo Wealth of the Nation ngayon. Alien talk tayo ngayon, alien. Talaga to. Okay. I'm trying to connect everything. Connect the dots. Okay. Sige. Good night, Ed. Good night. Anton, take care of yourself. We need you to continue broadcasting. Ayan. Wag muna ngayon. Covering. Okay. Thank you, Ed. Thank you. Good night. Good night. Okay. So, yun nga naman. Pagka nagkasakit, wala nang tagapamalita. Wag muna ngayon. Kailangan mag-alima sa'yo dyan. Yun ang wala Kaso. Kailangan may mag-asikaso sa'yo. Wala kasi nag-aalaga. Wala nag-aalaga. Baka tabi lang. Sa tabi-tabi lang.
Okay. Okay, sige. Yan naman po ang nakayanan namin yatin sa gabing ito. Good night. Aming naging panawin. Good night. Si Norman Imperial alias Rahoy Nutente. Nangalan ng aking sparring partner na si Ed Neri, ni Saldi De Leon, ni Saldi Vilches, at mga officers ng UFO Society of the Philippines. Ito po si Anton Israel, nag-iwan po sa lahat na isang magandang gabi. Magandang Magandang gabi.